Isang Muslim group ang nagpahayag ng suporta kay Senator Robin Padilla matapos itong panindigan at suportahan si Senator Ronald Bato de la Rosa sa gitna ng naging tensyon sa Senado kaugnay ng tangkang pagsisilbi ng ICC arrest warrant. Alamin kung bakit sa ulat ni MJ Mondejar. Walang nakikitang mali ang Muslim group na One Bangsa Moro Movement o One Bangsa sa pagkampi ni Senator Robin Padilla kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y kaugnay ng nangyaring tensyon at barilan kamakailan sa Senado matapos makaengkwentro ng Senate Security ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation. Nangyari ito sa kasagsagan ng tangkang pagsisilbi ng arrest warrant kay Senator Bato kaugnay ng warrant of arrest na inilabas sa International Criminal Court. Kahit sino naman, kahit saan, kahit anong pagkakataon, kahit saan lugar, para sa aming mga Muslim, kapag may kaibigan ka o kapag may kasama kang nakita mong ginigipit siya o pinaghihirapan siya o pinagtutulungan siya o sabihin natin na lalapastangan yung kanyang karapatan, ay talagang wala kaming ibang gagawin kung hindi tulungan siya o protektahan siya. Yan kasi ang Muslim. Ayon pa kay Alan Balanggi, National President ng grupo, wala namang pending na kaso sa Pilipinas si Senator Bato noong suportahan ito ni Senator Padilla. Dahil dito, naniniwala ang grupo na walang iligal sa ginawang pagtulong ng senador. Si Robin Padilla bilang isang senador, kasama niya ito si Senator Bato, marapat lamang na ginawa niya yung kanyang ginawa. At kami ay proud doon bilang isang Muslim. Dahil prinsipyo ng Islam na tulungan yung kaibigan kahit hindi Muslim. Kung ang kaibigan mo ay lalapastangan yung kanyang karapatan, kung ang kaibigan mo ay talagang yuyurakan yung kanyang pagkatao, ay talagang tutulungan mo. Para rin sa grupo, mas nangibabaw kay Senator Padilla ang kanyang paninindigan bilang Muslim kaysa sa pagiging politiko. Sa CCTV footage mula sa Malacanang, makikitang kasama ni Senator Padilla si Senator Bato na sumakay sa isang SUV palabas ng Senado. Pero kami bilang Muslim, laging nangingibabaw yung pagiging Muslim namin kaysa kahit anong ibang bagay kasama yung politika. Kaya kami, masasabi ko, mas nakakaraming Muslim ang mas bumilib kay Robin Padilla dahil doon sa kanyang paninindigan. Nilinaw naman ng grupo na igagalang nila ang magiging pinalapasya ng Supreme Court kaugnay ng hiling ng kampo ni Senator Bato na ibasura ang ICC arrest warrant. Sa ngayon, ang naging desisyon pa lamang ng Korte Suprema ay ang pagbasura sa hiling na Temporary Restraining Order o TRO para pansamantalang pigilan ang pagpapatupad ng pag-aresto sa senador. Ayon pa sa One Bangsa Movement, nangyaring pagsuporta ni Senator Padilla kay Bato bago pa man lumabas ang SC decision. Ay wala na tayong problema doon dahil siyempre ang bantayog ay yung Korte Suprema. Yan ang palagi natin sinasabi sa lahat ng bagay, kailangan manindigan yung Korte Suprema base doon sa tunay na ebidensya, base sa kanilang konsensya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Tahasang kinumpirma ng Department of Justice o DOJ na inatasan na ang PNP at NBI na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Giit ng DOJ, may tuturing ng fugitive from justice ang senador. Narito ang balita ni Aaron Rojas. Matapos ang ilang araw na espekulasyon at legal na bakbakan, kinumpirma na ng Department of Justice na inatasan na ang mga otoridad na dakpin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang press briefing nitong Huwebes, sinabi ni Justice Secretary Frederick Vida na naka-alerto na ang PNP at NBI para ipatupad ang validly issued arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. I would like to confirm, one, the Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Mas mabigat pa rito, diretsahan ding tinawag ni Vida na isang fugitive from justice ang senador. Senator Bato is a fugitive from justice, and he should be brought to the ICC to face the charges. Ayon sa DOJ Secretary, nakabatay ito sa arrest warrant na inilabas ng ICC. Kaugnay ng aligasyong si De La Rosa ay umunay co-conspirator sa crime against humanity kaugnay ng madugong kampanya kontra droga noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Vida, wala umano si De La Rosa sa kustodiya ng Senado at wala rin inilabas na Temporary Restraining Order o TRO ang Korte Suprema para pigilan ang pagpapatupad ng warrant. Pero nang tanungin kung agad bang dadalhin sa ICC si De La Rosa kapag naaresto,
tumanggi munang magbigay ng detalye ang DOJ. These are operational matters that I cannot discuss so that we don't defeat the purpose of the arrest, which is the ultimate objective is to bring him to the ICC. Aminado rin ang kalihim na mayroon ng leads ang mga otoridad sa posibleng kinaroroonan ng senador. Kasabay nito, nagbabala rin ang DOJ sa sino mang posibleng tumulong kay De La Rosa upang makaiwas sa batas. Ang sa akin din pong pakiusap, those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Idinindi ng kalihim na may kaakibat na pananagutan hindi lamang sa ilalim ng batas ng Pilipinas kundi maging sa ilalim ng mga panuntunan ng ICC. Samantala naninindigan naman ang kampo ni De La Rosa na kahit kinikilala nila ang pag-iral ng ICC warrant, hindi nila ito itinuturing na enforceable sa bansa. Kaugnay nito, una nang naglabas ng desisyon ang Korte Suprema kung saan ibinasura nito ang kahilingan ni De La Rosa para sa TRO at status quo anti-order laban sa kanyang posibleng pag-aresto. Bagamat iginagalang ng legal team ng senador ang desisyon ng Korte Suprema, git nila na dapat pa ring manaig ang konstitusyon ng Pilipinas. Naghahanda na rin silang magsumite ng motion for reconsideration. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Aaron Rojas, SMNI News.